Dito sa bayan ng Arayat, Pampanga, mahigpit na ipinapatupad ang mandatory use of helmet alinsunod sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Bagamat existing na ang batas, kulang pa rin ito sa implementasyon. Sa pagsisimula ng buwan ng Pebrero, opisyal na inanunsyo ng pamahalang bayan ng Arayat sa kanilang social media page ang mas mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa na umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens. Sa panayam ng CLTV36 News kay Arayat Mayor Jeff Loris, ipinaliwanag niya ang batayan ng naturang hakbang. Strictly implement yun dahil may batas tayo at mandatory helmet use sa Republic Act number 10054, no? An act of mandating the use of motorcycle helmet by riders and passengers and providing penalties for violations thereof. Sa 2009 po to, no? So tayo po binigyan tayo ng upaya ng batas na mag-implement ng mga ganito, no? Marami na tayong batas, pero kailangan lang natin ng political will at implementation. Sa ilalim ng batas, obligadong magsuot ng standard protective helmet ang lahat ng motorcycle riders at kanilang angkas kapag bumabaybay sa mga pampubliko at pangunahing kalsada. Ayon sa LGU, nakatuon ang pagpapatupad sa provincial at national highways at hindi sa mga barangay road o panloob na ruta tulad ng palengke. Pabor po ako sa helmet kasi po dagdag kaligtasan po sa mga nagmumotor po. Oo naman, pabor ako. For safety. Marami mga batang maharurot sa daan. At least, may safety sa katawan. Dito sa Arayat yung pag-helmet, pabor naman po dahil marami naman pong nagiging safety cost yung helmet natin dito sa Arayat. Isa rin sa mga isyong lumutang online ang pangamba ng ilan na maaaring magamit ang helmet para maitago ang pagkakakilanlan sa mga krimen gaya ng riding in tandem incidents. So meron tayong police visibility naman. Nagki-checkpoint naman ng mga police natin. Pero dahil hindi naman sapat ang ating mga kapulisan, dahil ang populasyon ng bayan ng Arayat is almost 150,000, 30 barangays. So ibig sabihin, hindi naman sapat ang 80 na police para i-monitor lahat yung ating mga 30 barangay na yan. Ayon sa alkalde, hiwalay na usapin ang pagsusuot ng helmet at ang pagpapanatili ng seguridad. Mahalaga pa rin aniya ang aktibong partisipasyon ng mga barangay at pagkikipagtulungan ng komunidad sa mga kinauukulan upang maiwasan ang krimen. Dagdag pa ni Loris, may mga pagkakataong may nahuhuling suspect ngunit hindi natutuloy ang kaso dahil walang formal na reklamong naihahain. Marami na po tayong nahuli ng mga nagnanakaw ng mga motor, mga robbery, hold-upan. Marami na po. Ang problema ho lang natin dito, hindi po nagpapile ng kaso ang mga complainant. Complain ng complain. So ngayon, ang gagawin nila, hindi naman pwede magkaroon ng illegal detention ng mga pulis. Kailangan nila mag-file po tayo ng kaso. Samantala, pagdating naman sa multa, may nakatakdang bayarin para sa mga lalabag. 200 sa unang offense, 500 sa susunod na pagkakahuli at aabot naman sa 800 ang ikatlong offense. Tiniyak naman ng alkalde na walang sino man ang dapat ma-exempt sa pagpapatupad ng batas. Wala naman sila sinasanto dapat eh. No? Wala silang pinipili. Kaya nga ako, lagi ko binibilin, no? Sa ating mga kawani ng gobyerno, no, na pag kahit traffic enforcer kasama sa katrabaho sa munisipyo, huliin mo pa rin pag wala silang nasa violation sila at huwag nila gagamitin yung pangalan ko. Kailangan sa kanila makikita pa lang ang disiplina dito pa lang sa munisipyo. Patuloy din ang panawagan ng Arayat LGU na sumunod sa mga umiiral na batas. Tulungan niyo po ako, hindi naman po namin kayo kayang bantayan 24/7. Pero ang kailangan ko lang po sa inyo, kooperasyon, disiplina lang po sa bayan ng Arayat. Isel Fernando, CLTV36 News. Bumuo ng mas organisadong kampanya laban sa iligal na sigarilyo ang pamahalang bayan ng Mariveles, Bataan matapos ilabas ang Executive Order No. 008 Series of 2026 upang palakasin ang lokal na pagpapatupad ng batas kontra smuggling.
Kinilala ang pagiging vulnerable ng Mariveles sa mga kontrabando dahil sa aktibong pantalan nito at daloy ng kalakalan. Kaya kinakailangan ng mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya sa pagbabantay, batay sa kautusan ni Mayor Ace Jello Concepcion. Itinatag ang Mariveles Anti-Contraband Task Force na pamumunuan mismo ng alkalde bilang pangunahing coordinating body ng mga operasyon laban sa smuggling. Inaatasan ng mga ahensya na magsagawa ng joint inspections, magbahagi ng intelligence information at bantayan ang buong supply chain mula importation, imbakan, transpo hanggang retail distribution. Batay sa iho, hindi lang mga courier ang target ng investigasyon. Kabilang din sa mga tututukan ng mga financier at organizer sa likod ng iligal na kalakalan. Inaatasan din ang regular na pagsusumite ng ulat hinggil sa mga nasabat, enforcement actions at estado ng mga kaso upang matiyak ang transparency at accountability. Itinuturing ng EO ang iligal na sigarilyo bilang revenue crime dahil direktang naapektuhan ang kita ng pamahalaan na dapat sana'y napupunta sa serbisyong panlipunan tulad ng kalusugan, edukasyon at infrastruktura. Sa ilalim pa rin ng kautusan, paigtingin ng monitoring sa high-risk areas gaya ng pantalan, mga bodega at pangunahing distribution routes sa Mariveles na magsisilbing mahalagang logistics at trade corridor sa Bataan. Ayon sa LGU, layo ng hakbang na protektahan ang kabuhayan, kaayusan at legal na kalakalan sa komunidad. Sa ilalim ng isang command structure na pinagsama-sama ang enforcement, intelligence, regulatory, oversight at prosecution, inaasahan daw na maging modelo ang Mariveles sa iba pang lokal na pamahalaan sa pagpigil ng smuggling. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Karaniwang makikitang abala ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 3 sa pagproseso ng ayuda, pamamahala ng kaso at pagresponde sa kalamidad. Pero nitong February 22, pansamantalang napalitan ng sayaw, musika at palakpakan ng seryosong takbo ng kanilang araw sa pagsisimula ng 75th anniversary ng ahensya. Sa halip ng mga dokumento at reports, makukulay na kasuotan at mga banderitas ang bumungad sa parada ng iba't ibang divisions ng DSWD FO3 sa pamumuno ni Regional Director Venus Rebuldela. Sa kanyang mensahe, kinilala ng opisyal ang sakripisyo ng mga kawani. Mula sa social workers na nagtutungo sa malalayong komunidad hanggang sa mga staff na nagpoproseso ng payouts para sa mga benepisyaryo ng mga programang panlipunan. Anya sa likod ng bawat payout, disaster response at kasong hinahawakan, may puso raw na handang maglingkod at ang serbisyo sa DSWD ay hindi lang trabaho kundi paninindigan. Naging tampok sa pagdiriwang ang street and cultural dance competition kung saan itinanghal ng mga kawani ang iba't ibang festival sa rehiyon. Pasidayaw ng Aurora, Burador ng Bataan, Halamanan ng Bulacan, Anihan ng Nueva Ecija, Palot Cabyon ng Pampanga, Kanlahi ng Tarlac, Dinamulag ng Zambales at Sinulog ng Regional Office. Hindi raw ito simpleng patimpalak kundi pag-alala rin sa mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Sa temang henerasyon ngayon para sa henerasyon ng kinabukasan, muling pinagtibay ng DSWD Field Office 3 ang pangakong ipagpatuloy ang serbisyong may malasakit. Samantala, bukod sa festival showcase, nagkaroon din ng mga palaro sa basketball at volleyball para sa kalalakihan at kababaihan. Sa pagtatapos ng araw, malinaw na ipinapakita ng DSWD na sa loob ng 75 taon, ang kanilang trabaho ay higit pa sa mga numero at dokumento. Patuloy ang dedikasyon ng mga kawani sa serbisyo, pagtulong at malasakit sa bawat komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Matagumpay na naibenta ng National Food Authority o NFA ang halos 70% ng lumang stock ng bigas sa isinagawang auction noong February 20. Nagresulta ito sa mas mataas sa kita kaysa target at nagpaluwag ng espasyo sa mga bodega para sa pagbili ng bagong aning palay mula sa mga magsasaka. Ayon kay Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chulaurel Jr. na siya ring namumuno sa NFA Council,
Mahalaga ang naging resulta ng auction dahil hindi lamang sa nalikom na pondo kundi dahil sa espasyong nabuksan sa mga imbakan. Ibinahagi naman ni Larry Lacson, administrator ng NFA, ang kasiyahan sa kinalabasan ng rice tender. Anya, nakaligaw ang ahensya ng mahigit 930 million pesos, mas mataas kaysa sa target na mahigit 912 million pesos, kung saan kabuang 32.5 million kilos ng bigas ang naibenta sa average na 28 pesos kada kilo. Sa kabuuan, 737,339 na sacks ng milled rice ang inialok sa auction. Ang mga sack na ito ay nakaimbak ng 3 hanggang mahigit 18 buwan. Nagtakda ang NFA ng floor price batay sa edad ng bigas mula 25.16 pesos kada kilo para sa 3 hanggang 6 na bang imbakan hanggang 22.52 pesos kada kilo para sa mahigit 18 months nang nakaimbak. Sa inialok na 83 lots, 57 lots ang may nakuhang bidders, katumbas ang 604,364 na sako o 88% ng kabuuang volume. 39 na kumpanya ang kumuha ng bid documents at 11 ang inaasahang makakakumpleto ng kontrata matapos ang beripikasyon ng mga dokumento. Sa pagluwag ng espasyo sa mga bodega, nakahanda ang NFA na palakasin ang pagbili ng palay mula sa lokal na magsasaka sa papalapit na kasagsagan ng anihan sa Abril at Mayo. Nakasaad na bibili ang ahensya ng basang palay sa minimum na 17 pesos kada kilo at yung palay sa floor price na 21 pesos kada kilo, isang hakbang upang masuportahan ng farm gate prices at matiyak na may sapat na buffer stock ang pamahalaan. Ipinakita rin ng average sa bentahang 28 pesos kada kilo na mas mataas ay tinakdang floor price na may matatag na demand sa merkado kahit pamatagal nang nakaimbak ang mga stock. Noong Disyembre, nagsagawa rin ng NFA ng hiwalay na auction ng 315,000 sako ng lumang bigas kung saan ang presyo ay umabot sa inaasahang 22.52 pesos hanggang 25.16 pesos kada kilo. Sa pagpasok ng peak harvest season, layo ng NFA na palakasin ang pagsuporta sa merkado upang matulungan ang mga magsasaka at mapanatiling balanse ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ako si Joe D. Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Muling magbabanggaan ng dalawang boxing legend na sina Floyd Mayweather at pambansang kamao Manny Pacquiao para sa isang rematch na matagal nang inaabangan ng mga boxing fans. Gaganapin ang kanilang sagupaan sa Sphere sa Las Vegas, USA sa darating na September 19, 2026, ayon sa post ng online streaming platform na Netflix ngayong Martes, February 24. Matatanda ang huling nagtapat sina Mayweather at Pacquiao sa tinaguriang Fight of the Century noong 2015. Ito rin ang kinilala bilang laban na may pinakamalaking kita sa kasaysayan ng boxing na may 4.6 million pay-per-view buys. Bagamat nanalo noon si Mayweather via unanimous decision, nanatili ang kontrobersiya at debate sa kung sino sa dalawa ang tunay na dumumina sa laban. Huling nasaksihan ng pag-apak sa boxing ring ni Pacquiao nitong nakaraang taon matapos ang 4 na taong pamamahinga. Nagtapos ang kanyang comeback fight kontra Mario Barrios sa isang majority draw. Samantala, kamakailan lang nang inanunsyo ang kanyang pagbabalik sa professional boxing matapos ang 3 taong retirement mula 2017, bagaman patuloy siya sa mga exhibition fights. Matagal nang pinag-uusapan ang rematch na ito at mas lalo pang umingay sa nakaraang announcement na ito ni Mayweather. Inaasahan ng marami na sa kabila ng kanilang edad, ibibigay ng dalawa ang isang laban na sulit panoorin at muling magpapasigla sa boxing fans sa buong mundo. At yan po ang Game On. Bryce Oracion para sa CLTV 36 News. Hi, my name is Jay Fernandez and I'm the sales executive of Peugeot Pampanga. Today, we're gonna explore the Peugeot 3008 SUV Allure.
Peugeot 3008 SUV presents a striking design with premium line materials. The current model has a Peugeot frameless grille with vertical line design with its aggressive look. Peugeot brand identity is the logo itself, the lion, king of jungle. Peugeot 3008 bumper has a 6-eye parking sensor for more safety and easy parking movement. Signature headlight with full LED illuminated Fang daytime running light. Under the hood, we have a 1.6-liter twin-scroll turbo high-pressure engine. It has a 165 horsepower and 240 torque. For our tire, we have 18 inches Los Angeles diamond alloy wheel with 225 by 55 R18 size of tire. A power folding adjustable side mirror with blind spot monitoring features. It also has a ground clearance of 198 mm. At the back, we have the full LED rear lamp with 3D claw design. You can also see the Peugeot logo design over here. It has a backup camera for easy and safety parking experience and 6-eye sensor to prevent collision when parking. Peugeot 3008 equipped with automatic tailgate. You can open by soft touch sensor, via remote, or keyless entry. It also has a boot capacity of 591 liter, but if you need more space, you can fold down the second row seat. Peugeot 3008 equipped with dual pipe aesthetic design with rear fog lamp for more visibility. Did you know that Peugeot has a keyless entry system using soft touch and key remote control? Peugeot has compact steering wheel with sporty looks, with tilt and telescopic adjustment. Behind the wheel, we have a manual mode for sports feel, and it has a cruise control and limit speed control. Peugeot dashboard designed with 12.3 digital heads-up display with 5 different modes to choose. Minimum, personalize, navigation, driving, and dial mode. It has also a toggle switch chrome design, piano key design for easy access to music, air conditioning, navigation, vehicle setting, Bluetooth, and media. It has also a wireless charging and a advanced grip control with 5 different modes. Peugeot 3008 equipped with a sports mode. It has a button. You can just press the sports mode button to feel the sporty looks of the car while driving. For our seat, we have a black leather with brown stitches for aggressive and stylish design. Peugeot 3008 has a 5 seating capacity. Peugeot 3008 equipped with a panoramic sunroof. For price and promo, you can avail the Peugeot 3008 Allure for as low as 1,870,000. And if you avail this unit, you can get a free Laos Group Cares 24/7 roadside assistance worth of 32,500 pesos and Upor Optic Tint. For inquiries, you may call or text us to 0999-223-0313, or you can visit our showroom located at the Laos Group Complex, Jose Habad Santos Avenue, City of San Fernando. Narito ang weather update ngayong February 24, 2026.
Sa kasalukuyan ay wala po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, easterlies ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Sa Eastern Visayas, Tinagat Islands at Surigao del Norte, aasahan na magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot po ng easterlies. Kaya pinag-iingat natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar, sa mga posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na pag-ulan. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot pa rin ng easterlies. Kaya pinag-iingat pa rin yung ating mga kababayan kapag magkaroon ng severe thunderstorms dahil posible pa din yung mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Herlene Agas.